Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1181. Isa sa mga nakababatang garrison, si Marco, ay sumigaw, "Ang yabang! How dare you show such insolence here at the Garrison Clan Ancestral Compound?" Siya ay nasa ika-10 sa mga nagtanong 10 pinakamalakas na manlalaban sa nakababatang henerasyon. Diretso niyang sinugod si Levi nang walang pag-aalinlangan. Smack! Sa isang marahas na sampal ni Levi, pinalipad pabalik si Marco. "Pumunta ka sa impyerno." Ika-8 sa nagtanong 10 pinakamalakas na manlalaban sa nakababatang henerasyon, itinapon ni Alan ang sarili kay Levi. Wham! Isang suntok ang nagpabalik kay Alan. Bam! Nobela. Thud. Sa ika-6 na pwesto, natalo rin si David. Ang numero 3 at 4, sina Ruben at Clayton, ay parehong natalo din. Nagsimulang mawalan ng pasensya, hiniling ni Levi, "Lahat kayo lumapit sa akin." Thud. Wham! Pumalakpak. Kuwit. Isa-isang humakbang ang bawat isa sa mga nakababatang henerasyong garrison para hamanin si Levi. Gayunpaman ang mga resulta ay pareho. Lahat sila natalo. Hindi nagtagal, nagawa ni Levi na talunin ang bawat isa sa mga nakababatang henerasyong garrison. Hindi mahalaga kung gaano sila kalakas, lahat sila ay nabugbog sa isang suntok. Wala man lang sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong mag-strike sa pangalawang pagkakataon. Napakalakas niya. Natahimik ang lahat sa ipinakitang kapangyarihan ni Levi. Nakatitig sila sa kanya, nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Namilog din ang mga mata ni Zoe sa gulat habang nakaawang ang bibig. Ang puso niya ay parang lalabas na sa lalamunan niya. Kaya't hindi lamang siya isang mahusay na negosyante, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nasa bubong din. Wow! Napakagaling ni Daddy! Pagpapalakpak ni Forlivia habang tuwang-tuwa ang mga kamay. Natigilan ang mga miyembro ng Garrison Clan. Hindi sagot-alang ang lahat ng iba pa, dapat nilang tanggapin bilang isa sa kanila batay lamang sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban lamang. Sa pinagsamang lakas ni Levi at Damian, hindi sila mapipigilan. Wala sa ibang pamilya ang maglalakas loob na pag-isipan sila ng masama. Si Tyrone at ang kanyang mga miyembro ng konseho ay medyo manhid sa kanilang pagkabigla at panghihinayang. Pakiramdam nila ay nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali sa hindi pagpayag ni Levi na sumali sa clan sa simula. Kung alam lang sana nila kung gaano siya kalakas noon, sa isang iglap ay tinanggap na nila siya. "So ito ang anak ko. Ha ha ha." Gaya ng inaasahan sa isang taong dumadaloy ang dugo ko sa kanyang mga ugat. Garrison talaga siya. Hindi masama. Hindi masama. Masayang bulas ni Tyrone. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Lahat, maghintay sandali." Bumaling kay Levi, sinabi niya, "Levi, nagkamali ako na sinisi kita dati. Hanggat pumayag ka ngayon, papayagan kitang sumali sa angkan ng garrison. Masisiguro kung magiging pareho ang status mo kay Damian. Sa katunayan, maaari kang magkaroon ng mas maraming iba kaysa sa kanya." Tama iyan. Sumasang-ayon ako na payagan si Levi Garrison na sumali sa clan. Ako rin. Isa-isang nagpahayag ng kasunduan ang bawat miyembro ng konseho ng angkan ng garrison. Baliw na sana sila para patayin ang isang henyong tulad ni Levi. Naluluha si Emma sa tuwa at pagmamalaki sa narinig. Ang kanyang anak ay sa wakas ay gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Nagawa niyang makuha ang pag-aproba ng Garrison Clan sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Parehong-pareho ang nararamdaman ni Zoe kay Emma. Asawa niya iyon. Napatunayan na niya ang kanyang sarili sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya kay Erudia at humanga sila. Hinaplos ang kanyang goatee, tumawa si Dale at nagkomento, hindi masama. Ngayon, ito ay isang lalaki na karapat-dapat sa aking jowa." Sigurado ang lahat na sasagutin ni Levi ng oo ang alok ng angkan ng garrison. Kung tutuusin, makakamit niya ang parehong mga katulad gaya ni Damian. Imagine their surprise when Levi merely sneered and replied, "Gusto mo ba akong sumali sa angkan ng garrison? Walang paraan sa impyerno na gagawin ko iyon. Wala kang halaga sa oras ko." Tinapunan niya ng masamang tingin si Tyrone. "Gusto mo akong maging ama? May karapatan ka pa ba? Ang angkan ng garrison ay halos hindi gaanong mahalaga sa aking mga mata." Ang mga salita ni Levi ay nagdulot ng galit sa angkan ng garrison.
Nagpapahalaga lang kami sa iyong mga talento. Sa tingin mo ba, wala kaming magagawa sa'yo kung susubukan talaga namin? Dumagundong si Tyrone. Bilang tugon, malamig na hamon ni Levi, "Tara na. Sino ang susunod?" "Ako." Isang boses ang tumawag ng malakas. Humakbang si Damian mula sa karamihan. Nauna rito, natalo ni Levi ang lahat ng nakababatang henerasyong Garrison maliban kay Damian, na unang niranggo sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1182. Ngumuso si Tyrone at napangiti, "Levi, inaamin ko na malakas ka. Gayunpaman, sa palagay ko ay labis mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Hindi mo matatalo si Damian." Ang kanyang paniniwala sa kanyang anak ay halos panatiko sa hangganan. Si Damian ay parang simbolo ng husay ng angkan ng Garrison, hindi banggitin na siya ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa buong Erudia. Sa lahat ng nabinibilang, siya ang pinakamagandang paraan. Walang makakatalo sa kanya. Kahit na natalo na ni Levi ang lahat ng mga nakababatang miyembro ng Garrison clan, hindi pa rin siya kalaban kay Damian. Kung tutuusin, madaling magawa ni Damian ang ginawa rin ni Levi. Nang lumabas si Damian mula sa karamihan para tumayo sa tapat ni Levi, lahat ay napabuntong hininga. Siya ay tulad ng isang uri ng celestial dragon na bumababa sa Earth upang biyaya ang mga karaniwang tao sa kanyang presensya. Siya ang pinakadakilang pagmamalaki at kagalakan nina Tyrone Garrison at Olivia Garcia. May mayayabang na ngiti sa labi si Olivia nang kausapin niya si Emma, "Maaaring may kaunting talino ang anak mo, pero hindi niya matatalo ang anak ko. Maaari mong itigil ang pangangarap tungkol dyan. Ang kanyang mahalagang anak, ang kanyang pagmamataas, ay hindi maaaring mawala. Hindi matatalo ang pride ng Garrison clan." Nang kaharap ni Damian si Levi, ngumiti si Levi at sinabing, "Nakikita mo ang kabaong at lapida. Ibinalik ko ito dito partikular para sa iyo. Naglakas loob ka bang magpakita sa akin ng kawalang galang? Mamatay." Ungol ni Damian. With that, naglabas siya ng energy. Isang alon ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan, pilit na itinulak ang lahat ng pabalik sa ilang metro na parang isang hindi nakikitang kamay. Ito ay talagang nakakatakot. Siya ay isang God-class fighter. May sumigaw. Si Damian Garrison ay talagang isang God-class warrior. Nagkaroon ng mahigpit na sistema ng pagraranggo pagdating sa mga manlalaban sa mundong ito. Nahati sila sa mga hanay na ito ayon sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Sa pangkalahatan, maaari silang hatiin sa 4 na klase: Commoner, King, God at Ultimate. Karaniwang tinutukoy ng karaniwang klase ang mga matagal nang hindi nagsasanay. Ang mga mandirigmang King class ay makapangyarihang mandirigma na karaniwang nasa iba't ibang posisyon ng tungkulin sa militar at namumuno sa mga hukbo. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang mga mandirigma ng klase ng Diyos ay ilang beses kaysa sa isang klase ng hari. Sila ang tunay na dalubhasa sa pakikipaglaban, kaya nilang harapin ang isang buong hukbong mag-isa. Noon, si Levi ay ipinahayag na isang klase ng Diyos dahil sa pag-iisa niyang natalo ang mga mandirigma ng klase ng 18-Nation Alliance of God. Ang mga mandirigma ng klase ng Diyos ay napakabihirang, isang katotohanan na makikita kapag kinuha nito ang lahat ng miyembro ng 18-Nation Alliance upang kunin ang kahit 100 mandirigma. Ang paggamit ni Damian sa ranggo na ito sa murang edad ay nagpatunay kung gaano siya kagaling sa martial arts. Hindi nakakagulat na siya ay parang isang tunay na henyo. Kung iisipin man niyang sumali sa militar, tiyak na hindi siya magtatagal para makarating sa Saber Leaderboard. Sa sumunod na sandali, gumalaw si Damian. Boom! Ang kanyang kamao ay pumutok ng malakas, na nagpapadala ng isang malakas na dagandong habang ang hangin ay pinipilit ng puwersa. Bang! 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 Habang tumatakbo siya papunta kay Levi, ang kanyang mga yapak ay nagkompress sa hangin, na nagdulot ng kaunting pagsabog ng tunog na parang paputok. Basag! 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 Nahati ang lupa sa ilalim ng bawat footfall. Tumalon sa ere si Damian para lumipad pababa kay Levi, diretsyong nakatutok sa kanya ang kamao nito. Ang puwersa sa likod ng suntok na iyon ay parang kulog mula sa langit. Ngunit blanko ang mukha ni Levi habang nakatayo roon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Parang nanigas siya sa kinatatayuan sa takot. Boom!
Bumagsak ang kamao ni Damian sa balikat ni Levi at umalangaw-ngaw sa hangin ang isang malakas na dagandong. Basag. Ang nakakatakot pa ay nabasag talaga ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Levi. Ang isang spiderweb ng mga bitek ay kumalat ng hindi bababa sa 100 metro habang ang ilang bahagi ng lupa ay talagang gumuho sa isang malalim na butas. Ang malakas na bagzo ng hangin mula sa suntok na iyon ay sumipa ng ulap ng alikabok, na pinawi ang kalangitan. Maraming tao ang sumisigaw sa sakit habang ang grit ay lumipad sa kanilang mga mata. Wala silang makita. Parang may bambang sumabog doon. Ito ay lubos na nakakatakot. Gaya ng inaasahan mula sa isang God-class fighter. Nag-cheer sina Tyrone at Olivia, hahaha. Nanalo ang anak ko. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang usok kaya't sa wakas ay makikita na ng lahat ang larangan ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1183. Si Levi at Damian ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Sabay tapik sa balikat, ngumiti si Levi at nginisyan, yun lang. Nakakakiliti yan. Siya ay ganap na hindi nasaktan. Isang napakalakas na suntok ang ginawa ni Damian ngunit wala man lang gasgas si Levi sa kanya. Katawa-tawa talaga. Inakala ng lahat na siya man lang ay masasaktan ng husto kung hindi siya mamamatay. Masyado kang mahina, nakangiting komento ni Levi. Noon, nakalaban niya ang mahigit 100 God-class fighters na ibinato sa kanya ng 18 Nation Alliance. Mag-isa. Sa bawat isa, wala sa kanila ang mas mahina kaysa kay Damian. Oras na para mawala ka. Dahil doon, inilabas ni Levi ang kanyang kamao. Boom! Ang suntok niya ay parang isang pagsabog, dahilan para mabingi ang lahat ng saglit. Ang tanging naririnig lang nila ay isang malakas na tugtog sa kanilang mga tainga. Sa katunayan, ang ilan ay maglalarawan dito na parang nakatayo sila sa gitna ng war zone habang 100 bomba ang sumabog sa kanilang paligid. Habang pinagmamasdan ang mabilis na kamao sa kanya, sinubukan ni Damian na salubungin ito gamit ang kanyang sariling kamao. Thud. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang tiisin ang kapangyarihan. Napaatras si Damian na parang ragdoll, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Bumagsak siya sa sahig, bakas sa mga mata niya ang kawalan ng paniwala. Nawala ko. Nawala si Damian. Paano kaya iyon? Paano kaya siya natalo? Walang sino man ang makakatanggap ng brutal na katotohanan ito. Ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng mga Garrison ay natalo. Nakakakilabot. Nangangahulugan iyon na si Levi Garrison ay isa ring God-class fighter. Bagamat hindi gaanong alam ni na Emma at Zoe ang tungkol sa sistema ng pagraranggo, sapat na ang kanilang kasiyahan na napakalakas niya. Walang salita ang makapaglalarawan sa kanilang pagmamalaki sa kanya ngayon. Ang angkan ng Garrison ay ganap na nagyelo sa pagkabigla. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng matalo ang anak ko. Hindi niya kaya, kailangan niyang manalo. Ano man ang mangyari. Nagkatinginan sina Tyrone at Olivia, determinadong kumislap sa kanilang mga mata. Sa nakalipas na ilang taon, halos na bulldoze ni Damian ang bawat kalaban na nakasalubong niya. Ni minsan ay hindi siya natalo. Nobela. Iyon din ang dahilan kung bakit naging proud at mayabang ang angkan ni Garrison. Kung matatalo talaga siya, masisira niyan ang pangalan at reputasyon ng Garrison clan. Ang iba pang mga mandirigma sa pamilya ay nagkatinginan ng makahulugan, ang parehong mga pag-iisip ay samasagi sa kanilang isipan. Kailangan nilang tiyakin na si Damian ang mananalo kahit na ang ibig sabihin ay dayaan. Hindi siya matatalo, kahit isang beses. Bilang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya, hindi alam ng angkan ng Garrison ang kahulugan ng salitang pagkatalo. Sa puntong ito, si Damian ay nagsusumamong tingin din sa kanyang ama. Ang kanilang mga iniisip ay umalangaw-ngaw sa iba pang mga miyembro ng clan. Nagmamadaling pumunta si Tyrone sa gilid ni Damian at palihim na tinulak siya ng tableta. Mabilis itong nilunok ni Damian. Ang mga ito ay isang espesyal na gamot na maaaring magbukas ng buong potensyal pil ng isang tao. Kasabay nito, idiniin ni Tyrone at ng ilan pang mga elite fighter ang kanilang mga kamay laban kay Damian. Inilipat nila ang kanilang mga enerhiya sa kanya, na pinalakas pa ang kanyang kapangyarihan. Sa dalawang garantiyang ito, tiyak na mananalo siya laban kay Levi. Sa puntong ito,
Walang nagmamalasakit na gumamit sila ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para manloko. Pagdating sa mga maimpluwensyang at makapangyarihang pamilyang ito, ang kanilang kaakit-akit at perpektong imahe ay isang harapan lamang kung gaano sila karumi at kasuklam-suklam. Ang kapangyarihan ni Damian ay tumaas ng husto sa ilalim ng pag-agos ng mga enerhiya at ang tableta. 5 beses, 10 beses, 100 beses. Ang kanyang kapangyarihan ay ngayon 100 beses sa kanyang nakaraang antas. Whoosh! Tulad ng isang phoenix na isinilang na muli, bumangon si Damian habang sumasabog ang kanyang pag-alit na aura mula sa kanya. Malakas na bagzo ng hangin ang umiikot sa kanya. Naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang malademonyong tawa ang pinakawalan ni Damian. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang lakas. Siya ay lampas sa pagkahilo, lasing sa pakiramdam ng pagiging invisible. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaya niyang patayin ang Diyos mismo. Mamatay ka, Levi Garrison. Umatungal siya na parang demonyo mula sa impyerno. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1184. Ang sinumang sapat na mapagmasid ay matanto kung ano ang ginawa ng angkan ng Garrison. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Walang nang ahas na magsalita kahit nagalit sila dito. Ano ito? Daya yan. Paano iyon magagawa ng angkan ng Garrison? Tutol si Dale sa matuwid na galit. Total nakatayo siya sa gilid ni Zoe, which by extension means sa side ni Levi. Siyempre magagalit siya kapag nakikita niyang nanloloko ang mga miyembro ng Garrison clan. Hindi ba laging ganyan ang angkan ng Garrison? Sila ay walang awa pagdating sa pagkuha ng kung ano ang gusto nila. Ang katotohanan na ito ay nag-aalala kay Damian ay ginagawa nilang mas walang pakialam sa anumang bagay. Kung tutuusin, kung matalo siya, ibig sabihin talo din ang mga Garrison. Walang paraan na papayag silang matalo siya. Maaaring nag-pipe up. Galit na napabuntong hininga si Dale, kaya wala tayong gagawin kundi manood. Napabuntong hininga ang mga taong malapit sa kanya. Wala tayong magagawa kundi tiisin ito. Ito ang Garrison clan na pinag-uusapan natin. Arg! Hinampas ni Dale ang kanyang dibdib ng may pag-aalala. Wala siyang magawa at alam niya iyon. Ang tanging magagawa niya ay magreklamo. Natarante si Zoe nang marinig ang maikling usapan na iyon. Napaka-unfair na nanloko ang angkan ng Garrison. Hindi ito one-on-one match kay Damian. Ito ay si Levi na lumalaban sa buong angkan ng Garrison. Ibig sabihin mas nasa panganib siya. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Kung ang angkan ni Garrison ay talagang walang awa tulad ng sinabi nila, kung gayon siya ay patay sa alinmang paraan. Ang daming bully. Kakalabanin lang daw niya si Damian. Kawawa naman. Talagang isa si Levi sa mga bihirang tunay na henyo doon. Sa kasamaang palad, kailangan lang niyang asar ang angkan ng Garrison. I guess it's his fate to fall by their hands. Ang bawat tao'y nagdadalamati sa pagkawala ng gayong potensyal. Ngunit wala silang pagpipilian. Walang sino man ang aktwal na makakontrol sa angkan ng Garrison dahil wala silang lakas ng loob o kapangyarihan na gawin iyon. Dahil sa kanyang tumaas na kapangyarihan, iniwan ni Damian ang titulo ng klase ng Diyos. Malamang mas malapit na siya sa maalamat na ultimate class ngayon. Kahit sino sa ultimate class ay talagang nakakatakot. Sinasabing kaya nilang makipaglaban sa 10,000 lalaki ng mag-isa at manalo pa rin na parang isang lakad sa parke. Sila ang mga pinakahuling mandirigma na hindi madaling ibagsak kahit na may hukbo at mabigat na sandata. Ang tanging bagay ay ang isang ultimate class warrior ay halos wala na sa kung gaano sila kabihira. Ang pagtakbo sa isang god class warrior ay bihira na, lalo na ang isang ultimate class. Lumapit si Damian kay Levi. Ang lakas na nagmumula sa kanya na pumipindot sa ibang mga taong naroroon. Nahihirapan silang huminga nang maramdamang may malaking batong dumidiin sa kanilang dibdib. Levi Garrison, hindi ako magpapatalo. Sumigaw si Damian bago inilabas ang kanyang kamao. Ang mapanirang puwersa sa likod ng suntok na ito ay 100 beses sa kanyang naunang pag-atake, na kayang sirain ang buong bundok. Siya ay lubos na sigurado na ang suntok na ito ay magpapawi kay Levi minsan at magpakailanman. Hahaha. Nanunuya ang mga labi ni Levi bago niya sinalubong ang kamao ni Damian gamit ang sariling kamao. Boom!
Ang epekto ng banggaan na iyon ay parang isang satellite na bumasag sa Earth, na nagpapadala ng mga shockwaves sa lahat ng dako. Higit sa kanilang mga tao ang umubo ng dugo mula sa shockwaves na humampod sa kanila. Sa kabuuan, ang buong ay napaatras din ng higit sa 100 metro. Crack. Sa wakas, hindi na nakayanan ng plaza ang pag-ataking ito. Ang buong sahig ay gumuho sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mas nakakatakot ay natalo si Damian. Siya ay itinulak pabalik ng 20 metro, ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng 2 malalim na toddling sa lupa, nobela. Kahit sa ganitong estado, natalo si Damian. Gaano kalakas si Levi? Ang lahat ay lubos na natulala. 2. Hindi pwedeng mawala. Hindi ako matatalo, sigaw ni Damian. Patuloy niyang itinulak ang katawan ng lampas sa kanyang limitasyon. Obvious na matatalo niya si Levi or at least die trying. Wham! 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 3 beses pang binitukan ni Levi si Damian, na naging sanhi ng madugong gulo. Walang buhay na bumagsak ang katawan ni Damian sa sahig. Sa huli, ang kabaong na kanyang pasadyang iniutos ay magiging kanyang huling pahingahan. Napasigaw sina Tyrone at Olivia nang makitang bumagsak ang kanilang anak. Aking anak na lalaki, Levi Garrison, babayaran mo ito. Mga lalaki, patayin ninyo siya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1185. Nakahiga sa sahig ang dagwang anyo ni Damian para makita ng lahat. Mabilis na tinakpan ni Zoe ang mga mata ng kanyang anak, ayaw niyang makita siya ng ganoong kahindik-hindik na tanawin. Ganon ba talaga kalakas si Levi? Hindi naman talaga siya takot sa mga Garrison, no. Maling-mali talaga ang pagsisisi nila sa kanya. Natigilan ang lahat sa pagkatalo ni Damian, lalo pat napalakas na siya ng tableta at lakas ng iba. Nakakatakot, maaari mong gamitin ito sa iyong sarili. Sa sinabi nito, sinipa ni Levi ang takip ng kabaong at inihagis si Damian sa loob. Street na street, gamit ang isang punyal, inukit niya ang ilang mga salita sa lapida. Dito nakahiga si Damian Garrison. Slam! Nang matapos siya, ibinagsak niya ang lapida sa lupa. Ang mabilis na pagkatalo ni Levi kay Damian ay nahuli sa Garrison clan at sila ay ganap na nagalit. Ito ang nakikitang panunuya na maaaring gawin ni Levi sa angkan ng Garrison. Pinatay ko ang iyong kinabukasan, lahat ng iyong pag-asa at pangarap. Ang mga miyembro ng Garrison clan ay malapit nang mawala sa kanilang isip. Pinatay ni Levi si Damian, ang kanilang pinakamagaling at pinakamatalino. Siya dapat ang kinabukasan ng angkan ng Garrison. Hindi lang iyon, siya rin ang naging kinabukasan ng pamilya Garcia. Kung tutuusin, dumalay din sa kanyang mga ugat ang dugong Garcia. Ang dalawang pamilya ay nabaliw sa galit habang sila ay sumigaw, mamatay. Patayin siya. Ang mga mandirigma ay lumitaw at nagtipon. Bawat isa sa kanila ay isang God-class fighter. Ay isang, dalawa, kuwit, 71. Ito ay ganap na kahanga-hanga at nakakatakot. Kinailangan nito ang lahat ng 18 bansa ng 18-Nation Alliance upang tipunin ang kahit 100 God-class warriors. Ngunit ang Garrison clan at ang pamilyang Garcia lamang ay mayroon ng 71 God-class warriors. Ito ang lakas ng numero 1 at 2 sinaunang pamilya kay Herodia. Mayroong 2 katangian na naghihiwalay sa isang God-class warrior mula sa isang normal na tao. Maliban sa kanilang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, nabuhay din sila ng mas mahaba kaysa sa isang ordinaryong tao dahil sa kanilang mas malakas na enerhiya sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit marami sa mga God-class warriors bago si Levi ngayon ay talagang matanda na. Dahil naipit nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Damian, walang paraan na pabayaan nila si Levi sa pagpatay sa kanya. Patay ka, naririnig mo ba ako? Patay! Sigaw ni Zed Garcia. Sumisigaw din si Tyrone na parang baliw, seryoso ka ba sa tingin mo hindi kita papatayin? Sa kabila ng pagharap sa panggigipit ng napakaraming God-class warriors, labis na natuwa si Levi. Ipinaalala nito sa kanya ang mga huling kaharap niya ang God-class warriors ng 18-Nation Alliance. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, sigaw niya habang tumatawa, nobela. Boss, kunin natin sila. Alok ni White Tiger habang sabik na humakbang silang 5. Umiling si Levi. Hindi, this is my business kaya ako na mismo ang hahawak sa kanila.
Wala siyang kahit katiting na takot sa 70 plus God class warriors na ito. Parang hindi pa niya ito naranasan minsan. Meron pa ba? Dapat sabay kayong lumapit sa akin. Makakatipid ako ng maraming oras. Ikinuyong niya ang daliri sa mga ito. Ang yabang kaya. Kahit ngayon lang, pinoprovoke pa rin niya ang mga tao dito. Ito ay malinaw na siya ay ganap na walang galang sa angkan ng Garrison at pamilya Garcia. Dumagundong si Tyrone, so sa tingin mo, magaling ka, ha? Gusto kong makita kung gaano kakaya ang isang manlalaban. Ang angkan ng Garrison ay may kasaganaan ng mga piling mandirigma. Kung hindi sila sapat, nasa atin pa rin ang nag-iisip ng 3 manlalaban ng Saber Leaderboard. Mayroon din tayong guardian ng Garrison clan. Patayin siya. Kaagad, lahat ng God-class warriors ay sabay-sabay na sumugod kay Levi. Magulo at matindi ang sumunod na labanan. Mula sa kinatatayuan nila sa gilid, ramdam na ramdam ni White Tiger at ng iba pang 4 ang kanilang dugo na tumatagos sa kanilang mga ugat sa pananabik. Parang nakita na nila ang maalamat at hindi matatalo na God of War. Ilang sandali pa, si Levi ay nakatayong matangkad na ang kanyang puting kamiseta ay nabahira ng pulang-pula ng dugo. Sa paligid niya, lahat ng 71 God class na mandirigma ay umuungol o umaangal sa sakit. Sila ay lubos na natalo. Nakakainis kung gaano kalakas si Levi. Siya ay nag-iisa na nilipol ang pinakamahuhusay na manlalaban na mayroon ang angkan ng Garrison at ang pamilyang Garcia. Naghiyawan ang mga tao sa nakakagulat na kaganapan. Ay ito, iyon, masyadong nakakatakot, wala pa akong nakitang kasing lakas niya. Hindi inaasahan ni Tyrone at ng iba pang miyembro ng Garrison clan na magiging ganoon kalakas si Levi. Levi, huwag mong isipin na aamin tayo ng pagkatalo ng ganon-ganon lang. Mangyaring biyayaan kami ng iyong presensya, Elder Tenab. Sigaw ni Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1186. Ito ay ganap na mapangahas kung gaano kakilakilabot si Levi. Wala pa silang nakitang binata na kasing kilabot niya. Sa katunayan, hindi pa nila narinig ang pagkakaroon ng isang taong malayuang tulad niya. Napatulala si Tyrone. Anak ko ito. Kung tinanggap lang sana namin siya sa pamilya noon, hindi na kami mapipigilan ngayon. Ang iba pang mga pamilya ay yumuyuko sa ating lakas sa loob ng hindi bababa sa 100 taon, marahil higit pa. Ang angkan ng Garrison ay makakamit sana ng mga bagong taas. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay lumala hanggang sa antas na ito, ang mas mahalaga ay ang pagprotekta sa ating pagmamataas at reputasyon. Kailangan natin siyang talunin. Kaya, ang tanging pagpipilian na natitira sa kanila ay dalhin ang isang tao sa kanilang angkan na parang isang buhay na Diyos si Tenab. May mga alingaw-ngaw na si Tenab ay isang ultimate class warrior, kaya naman siya ay nabuhay ng matagal. Sa 130 taong gulang, malakas pa rin ang kanyang enerhiya. Walang sino man sa mga taong naruroon ang nag-asa na si Levi ay magiging napakalakas na ang angkan ng Garrison ay kailangang imbitahan si Tenab sa eksena. Hindi nagtagal, sinamahan si Tenab pababa sa plaza. Pumalakpak. Ang mga miyembro ng angkan ng Garrison ay lumuhad sa harap ng matanda, na nag-chorus, "Pakiusap, humanap ng hustisya para sa amin, Elder Tenab." Ang itinakwil na anak, si Levi Garrison, ay tumanggi na kilalanin ang kanyang mga ninuno at matatanda. Binugbog niya ang sarili niyang mga pinsan at maging ang mga matatanda. Pinatay pa niya ang pag-asa ng angkan ng Garrison, si Damian. Mangyaring lipulin siya para sa kapakanan ng angkan, Elder Tenab. Kuwait. Sa kasalukuyan, kinikilala ng angkan ng Garrison ang pagkakakilanlan ni Levi bilang isang Garrison. Gayunpaman, ipinipinta nila siya ngayon bilang isang taong walang puso at walang galang. Ubo-ubo. Sa kanilang napakalaking sorpresa, nanginginig ang katawan ni Tenab habang siya ay umuubo ng marahas, naglalabas ng dugo. Ano, Kuya Tenab, nasugatan ka, nawala ang kulay sa mukha ng lahat sa isiping iyon. Ngunit pagkatapos ay naalala nila ang kaguluhan na nagmula sa ipinagbabawal na lugar kahapon at naunawaan nila. Siguradong may nakaaway si Elder Tenab kahapon at nasaktan. Para masaktan ang Guardian of the Garrison clan, gaano ba kabigat ang taong iyon? Isa pa ba itong ultimate class warrior? Iyon ay isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na pag-iisip. Ang pagkakaroon ng isang tao mula sa klase ng Diyos ay sapat na nakakatakot,
ngunit isa pang ultimate klase. Sinabi na ang agwat sa pagitan ng isang klase ng Diyos at ultimate ay halos hindi malulutas. Kung ang isa ay makakamit ang ranggo ng ultimate, ibig sabihin ay lumampas na siya sa limitasyon ng isang mortal. Ang mas nakakamangha ay ang kanilang husay sa pakikipaglaban at mahabang buhay. Ang isang tao ay maaaring sumakay sa isang hukbo ng 10,000 taon ng mag-isa at ang kanyang buhay ay pinalawig ng walang hanggan. Pagdating sa impluwensya, sinabi na ang pagkakaroon ng ultimate class warrior sa isang bansa ay ang pinakamahusay na depensa na maaaring magkaroon ng bansa. Sa isang ultimate class warrior sa frontlines, anumang hukbo ay pugos sa takot. Nobela. Kaya naman inisip ng lahat na ang salarin na nanakit kay Teneb ay isa pang ultimate class warrior. Pinunasan ang dugong tumutulo sa kanyang labi, tumanggo si Teneb. Oo, nasaktan ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Levi. Huwag mong sabihing si Levi ang gumawa nito sa'yo. Hindi naniniwala ang nakasulat sa mukha ng lahat. Tama iyan. Siya yun. Tumanggo si Teneb. Tinapon ko ang lahat dito ngayon dahil sa mahalagang isyu na ito. Sa isang iglap, napagtanto ng lahat kung bakit ipinatawag muli ni Teneb ang lahat ng miyembro ng angkan ng garrison. Puff! Kumalat ang malakapper na lasa sa bibig ni Tyrone bago bumulwak ang dugo sa bibig nito. To think ibinabato nila ang mga nakababatang henerasyon kay Levi nang talunin na niya ang pinakamalakas nilang miyembro, si Teneb. May limitasyon ba ang kapangyarihan ni Levi? Siya ay nag-iisang pinawi ang buong angkan ng garrison. Tyrone ranted, hindi pa tayo talo. Ang tunay na malalakas na manlalaban ay wala pa rito. Ang tinutukoy niya ay ang mga miyembro ng clan sa Saber Leaderboard, partikular sina Yancy, Lyle at Micah. Ang tatlong iyon talaga ang pinakamalakas na mandirigma na iniwan ng angkan ng garrison. Kung sabay nilang kinuha si Levi, malamang na manalo sila. Hindi nagtagal, dumating si Yancy kasama ang mahigit 100 manlalaban mula sa Saber Leaderboard. Dumating din sina Bert, Lincoln at ang iba pang sumali sa Hidden Dragon Training Camp. Hindi matatalo ang angkan ng garrison. Sigaw ni Yancy. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Levi sa susunod na sandali, siya ay natulala. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1187. Hindi lang si Yancy ang nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kilos. Bumagsak ang ekspresyon ni Lyle at Micah na mapagmasdan nilang mabuti ang mukha ni Levi. Sa likod nila, namumutla rin sina Brandon, Greg at ang iba pang manlalaban. Bilang pinakamahusay na manlalaban sa Saber Leaderboard, paanong hindi nila makikilala si Levi? Lalo na't ang leaderboard ay naset up ng mga subordinate ni Levi. Pumalakpak, binabati ni Yancy Garrison ang Diyos ng Digmaan. Pumalakpak, binabati ni Lyle Garrison ang Diyos ng Digmaan. Pumalakpak, binabati ni Micah Garrison ang Diyos ng Digmaan. Kuwit, Brandon, Greg, Hayner, Lincoln, Bert. Sa isang kisap mata, lahat ng miyembro ng Garrison clan na nasa militar ay nakaluhod sa harap ni Levi. Nag-chorus sila, All Hail the God of War. Ang mabilis na pagliko ng mga pangyayari ay sobrang nakakagulat. Lahat ng naruroon ay lubos na nagulat. Bakit luluhod si Yancy at ang iba kay Levi? Sila ang pumili ng tatlong mandirigma sa Saber Leaderboard, ang pinakamahuhusay na mandirigma sa buong Erudia. Maging si Teneb ay nabigla sa kanilang mga ginawa. Sino lang siya? Ano itong Diyos ng Digmaan? Sa sobrang gulat niya ay tila natigil ang kanyang pag-iisip. Binabati ng pamilyang Stewart ang Diyos ng Digmaan. Biglang sumigaw si Asher Dragon bago siya lumuhad lahat ng mga kapamilya niya. Binabati ng pamilya Preston ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng pamilya Meyers ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng pamilyang Gott ang Diyos ng Digmaan. Kuwit. Ang sumunod ay mas nakakamangha. Lahat ng 16 na pamilya ng Imperial at ang 32 maharlikang pamilya ay lumuhad sa harap ni Levi, sumisigaw ng eksaktong kaparehong pangungusap gaya ng iba. Ang malahari at kilalang pamilya ay sumunod sa kanilang pangunguna at lumuhad din. Sa hindi kapani-paniwalang maikling panahon, ang libu-libong tao sa plaza ay nakaluhod. Ito ay isang nakakabighaning tanawin. Ang angkan ni Garrison at si Zoe ay hindi nakapag-react dahil nablangko ang kanilang isipan. Ewo, biglang narinig ang nakakatakot na pag-ungol ng mga lobo.
Napatingin ang lahat sa paligid, sa wakas ay nakita ang pinakawalong figure na lumitaw sa isang kalapit na burol. Ang mga figure ay nakasakay sa mga lobo. Sabay-sabay na pagtanto ng lahat kung sino sila. Ito ang mga subordinate ng God of War, ang kanyang cavalry regiment. Binabati ng Asher Dragon ang Diyos ng Digmaan. Binabati ni Kirin ang Diyos ng Digmaan. Binabati ni Phoenix ang Diyos ng Digmaan. Binabati ni White Tiger ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng Black Tortoise ang Diyos ng Digmaan. Lumuhad din ang 5 Great Wars Regiment. Thud, thud, thud. Umalangaw-ngaw ang tunog ng sabay-sabay na pagmamartsa bago lumitaw ang sunod-sunod na hanay ng mga lalaking nakaitim na damit. Ito ang mga Dragon Warriors na lumitaw sa bahay ni Jason dati. Binabati ng Dragon Warriors ang Diyos ng Digmaan. Ang Dragon Warriors ay lumuhad sa isang tuhod, na nagbigay kay Levi ng pinakamataas na kilo ng paggalang. Binabati ng Spectre Army ang Diyos ng Digmaan. Dumating ang isa pang grupo ng mga sundalo upang batiin si Levi. Pagkatapos, mas maraming lumitaw. Binabati ng Ruby Army ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng Sapphire Army ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng Emerald Army ang Diyos ng Digmaan. Binabati ng Topaz Army ang Diyos ng Digmaan. 4 na magkakahiwalay na grupo ang lumitaw. Ang 4 na ito ay higit na hindi matatalo na mga regiment na personal na sinanay ni Levi. Nagkataon na nasa Oakland City sila kaya nagpasya silang pumunta. Binabati ng mga Dragonites ang Diyos ng Digmaan. Maligayang pagdating sa Oakland City. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1188. Isa pang grupo ng mga sundalo ang lumitaw. Ito ang kinatawan ng hukbo ng Oakland City ang mga Dragonites. Ang unay maluwang na plaza ay napuno na ng higit sa 10,000 tao doon na lumuhad kay Levi. Ang angkan ng garrison, sina Zoe at Emma ay nalilito kung ano ang gagawin. Tulala silang nakatayo doon, tulala pa rin sa nakita. Narito si Azure kasama si Nazar, Bolgan at Talon. Malakas na pahayag ng isang naguutos na boses. Lumapit si Windsor kasama ang 3 sa sarili niyang regiment ng mga tauhan. Ang kanyang mga tauhan ay pawang nakasuot ng demonyong maskara. Gayunpaman, mayroong 3 uri ng maskara upang maiiba ang mga ito sa kanilang magkahiwalay na mga regiment. Binabati ni Zar ang Diyos ng Digmaan. Bolgan greets the God of War. Binabati ni Talon ang Diyos ng Digmaan. Habang sinasabi iyon ng 3 lalaki, lumuhad ang kani-kanilang mga regiment sa harap ni Levi at hinarap din siya. Ito ay isang tunay na maringal na eksena. Ito ang lahat ng pinakamalakas at pinakamalakas na hukbo ni Erudia. Ang bawat isa ay may magagawang talunin ang isang 10,000 kalalakihang hukbo mismo. Hindi kalabisan na sabihing lahat ng mga sundalong naruroon ngayon ay katumbas ng milyon-milyong normal na lalaki. Nangangahulugan iyon na higit sa 1,000,000 lalaki ang kasalukuyang sumasamba sa Diyos ng Digmaan. Binabati ni Windsor Campbell ang Diyos ng Digmaan. Maging si Windsor ay kinailangan na makipag-usap kay Levi ng may paggalang, ngunit dahil mas malakas ang huli kaysa sa kanya. Rank-wise, magkapantay sila ng ranggo. Kaya, hindi na kailangang lumuhad si Windsor. Sapat na ang pagyuko niya bilang paggalang. Dahil nandito si Levi para tanggapin ang hamon, syempre kinailangan ni Windsor na magpakita para suportahan siya. Si Windsor ay isang taong may mahusay na reputasyon at impluwensya. Kilala siya ng lahat ng maimpluwensyang pamilya sa Oakland City, lalo na't lumitaw din siya noong nakaraang taon. Sa sobrang daming turnout, kitang-kita na ngayon kung sino si Levi. Ang binatang ito sa kanyang 20s ay walang iba kundi ang sariling Diyos ng Digmaan ni Erudia. Siya ang pinakamahusay na depensa ni Erudia, na nagawang magdulot ng takot sa puso ng bawat ibang bansa. Diyos ng Digmaan. Ang unang bumukas sa kanyang pagkagulat ay si Tenab. Ngayon naiintindihan na niya kung paano siya nawala. Paano siya posibleng manalo laban sa Diyos ng Digmaan. Malapit nang umiyak si Zed at ang mga kapamilyang Garcia. Sa wakas ay alam na nila kung bakit pinili ni Conrad, na napilayan, na pabayaan ang mga bagay-bagay. Talagang tumanggi siyang magsalita tungkol sa nangyari sa kanya. Lumalabas na nasaktan niya ang Diyos ng Digmaan. Sino ang may lakas ng loob na ituloy ang bagay na ito? Walang paraan na hahayaan ng pamilya Garcia na malipol sila. Si Dale ay lubos na nabigla sa paghahayag na ito.
Nababaliw na sa isip niya kung bakit nanganganib si Jerry na mainas ang pamilya Lehman at putulin ang kontrata ng kasal nila ni Zoe. Alam na siguro ni Jerry ang totoong pagkatao ni Levi. Kaya nga mas gugustuhin niyang mamatay kaysa talagang agawin ang asawa ng Diyos ng digmaan mula sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa pagkamatay, pakiramdam ni Edwin ay parang tinamaan siya ng kidlat. Anong ginawa ko kahapon? Sinusubukan ko talagang pilitin ang Diyos ng digmaan na bigyan kami ng paliwanag habang nakaluhod. Anong tanga? Siguradong mamamatay ako dahil dito. Guho, ang galing ni Daddy. Ang cool ni Daddy. Sa lahat ng mga taong naroroon, ang munting Forlivia ang pinakamatino sa sandaling iyon. Noong bata pa siya, hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan ng mga matatanda. Ang alam lang niya ay maraming tao ang nakaluhod sa harap ng kanyang ama. Siyempre nakakamangha siya. Siya mismo ang kagalang-galang na Diyos ng digmaan. Unti-unting lumiwanag ang mga blangkong mata ni Zoe habang unti-unti niyang sinisimulan ang mga koneksyon. Ang Diyos ng digmaan. Sandali lang, ang Diyos ng digmaan. Ang aking asawa ay ang Diyos ng digmaan. Isang baliw na mukha ang bumungad sa kanyang at malapit na siyang mawala sa katinoan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1189. Dahan-dahan ding tinamaan si Emma sa realisasyon. Hindi pwede. Hindi pwede. Totoo pala lahat ng sinabi ni Levi. Ang aking mga pantasya ay naging katotohanan. Nobela. Nananaginip ba ako? Binigyan niya ang sarili ng isang malakas na kurot at nakaramdam ng matinding sakit. Kayong mga ka-Garrison walang alam. Mas alam namin. Sigaw ng pamilya Stewart. Ang buong angkan ng Garrison ay natama ng malalim na pagkaunawa, na parang may nagbuhos sa kanila ng malamig na tubig. Bakit palaging napakadiin ni Levi sa angkan ng Garrison? Bakit siya pumayag sa taya kung wala siyang pakialam sa angkan ng Garrison? Noong nakaraan, iniisip ng lahat na si Levi ay isang tanga. Gayunpaman, lumabas na hindi niya sineseryoso ang angkan ng Garrison. Sa wakas ay nalaman ng angkan ng Garrison kung bakit Garrison ang apelyido ng God of War. Ang Diyos ng digmaan ay si Levi Garrison. Malaki ang kanilang pagsisikap na imbestigahan kung saang sangay ng angkan ng Garrison siya ay nagsimula, ngunit hindi nila inaasahan na mula siya sa kanilang sangay. Napagtanto din nila na siya rin ang taong muntik ng patayin ni Tyrone. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Tyrone ang babala ni Jonah sa kanya at kay Damian. Hindi sila sumang-ayon kay Jonas noong panahong iyon, ngunit alam na ni Jonah ang pagkakakilanlan ni Levi noon. Biglang namutla ang mukha ni Tyrone nang maalala niya ang ilang beses niyang nakilala si Levi ng harapan. Bigla niyang naintindihan na hindi si Emma ang nag-leak ng sikreto kay Levi. Siyempre, alam ni Levi mag-isa. Dahil sa kanyang katayuan, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang siyasatin ito. Napakawalang muwang isipin kung gagamitin niya ito para ay blackmail ako. Ako ay nagkamali, ganap na mali. Hindi ito gagawin ng sino man sa kanyang katayuan at posisyon. Sa pangkalahatan, kilala ng mga tao si Levi bilang mayabang at malayo, ngunit hindi nila alam ay mas mataas ang kanyang katayuan sa kanila. Sa kabilang banda, itinuring siya ng angkan ng Garrison bilang isang mababang nilalang, ngunit siya ay talagang isang pambihirang at makapangyarihang nilalang. Huminga ng malalim ang karamihan ng maisip nila kung gaano kadaling naresolba ni Levi ang bagay na kinaharap ng angkan ng Garrison. Dapat ay mas alam nila na hindi siya karaniwang tao. Ngunit sila ay bulag sa pamamagitan ng Morris Group. Minamaliit nila ang kumpanya at hindi ito sineseryoso. Samot-saring ideya ang tumatakbo sa kanilang isipan noong mga oras na iyon. Ang Diyos ng digmaan. Si Levi Garrison ay talagang ang Diyos ng digmaan. Sino ang nagsabi na ang pagsusumikap ng isang solong lalaki sa loob ng ilang dekada ay hindi maihahambing sa dugo, pawis at luha ng mga kilalang pamilya na nananatili sa maraming henerasyon? Kung sino man ang nagsabi niyan ay mali. Ito ay ganap na posible. Ang mga pagkakataong mangyari ito ay maaaring isa sa 1,000,000, ngunit hindi ito imposible. Si Levi Garrison ay buhay na patunay ng posibilidad na iyon. Ang aking anak ay ang Diyos ng digmaan. Kasama si Levi, may pakinabang pa kaya si Damian? Posible kayang pantayan niya si Levi? Nakakahiya. Isang ganap na kahihiyan. Kung ibinalik lang ng Garrison clan si Levi ng mas maaga, ang God of War ay magiging bahagi ng clan.
Sino ba naman ang hindi makukumbansi noon? Ang kapangyarihan ng angkan ng Garrison ay tataas, at ang pag-akyat sa panlipunang hagdan ay hindi magiging problema. Kung nangyari iyon, posibleng mangibabaw sa buong Bayview. Ngunit huli na para umiyak sa natapong gatas ngayon. Kami ang nagtulak kay Levi sa panig ng kalaban. Sinira pa ni Damian ang kasal niya. Ngayon naghihiganti siya. Tumingin si Levi sa libu-libong tao na nakaluhod sa harap niya at sumigaw, "Tumayo ka." Mabilis na tumayo ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ina at naglakad palapit kay Tyrone. Nangarap ka ba sa araw na ito, na personal kung matatalo ang angkan ng Garrison? Sa tingin mo ba napakahirap talunin ang clan? Ipapakita ko sa iyo kung paano ito ginawa. Nandito kami ni Inay para humingi ng paliwanag ngayon. Sabi niya sabay ngisi ng mapang asar. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1190. Parang kutsilyo ang sinabi ni Levi habang ang boses nito ay parang dumadagandong nakulog. Ang kanyang napakalaking presensya ay bumalot sa karamihan. Whoosh! Biglang nalagutan ng hininga ang bawat miyembro ng angkan ng Garrison. Para bang isang malaking bato ang nagpatalsik ng hininga mula sa kanila, na nag-iiwan sa kanila na humihingal. Pumalakpak, pumalakpak, mabilis na tumibok ang kanilang mga puso. Ang ilang mga tao na hindi makakayanan ang psikolohikal na presyo ay nagsimulang bumagsak sa lupa ng sunod-sunod. Ang buong katawan nila ay basang-basa sa malamig na pawis. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, si Levi ay parang isang Diyos na bumaba mula sa langit, at ang mga ordinaryong tao lamang ay hindi makayanan ang kanyang mga pag-atake. Si Tyrone, nakakaiba kay Levi sa sandaling ito, ay naging maputlang puti. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti habang namumuo ang patong ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sinama ng tingin ni Levi si Tyrone. Paano kung ikaw ang pinuno ng unang sinaunang pamilya ni Erudia? Hindi ka maaaring lumuhad sa harap ng Diyos ng digmaan. Ikaw at ang angkan ng Garrison ay may utang na loob sa akin. Sigaw niya. Boom! Biglang tinamaan ng kidlat ang angkan ni Garrison habang humihingi ng paliwanag si Levi sa kanila. Sige, oras na para tanungin si Tyrone at ang iba pang angkan ng Garrison. Noong buntis ang nanay ko noon, 3 buong araw siyang lumuhad sa harap ng tahanan ng pamilya Garrison. Nasaan ka, at ano ang iyong ginagawa? Bakit mo iniwan ang asawa at anak mo? Bakit pinili mong pumatay ng sarili mong laman at dugo? Bakit ang cold-hearted mo sa nanay ko? May ginawa ba siyang masama sa iyo? Tanong niya kay Tyrone at tinitigan ang buong clan. Ang bawat miyembro ng angkan, kabilang si Tyrone, ay nakayuko at hindi naglakas loob na tumingin kay Levi. Nanatiling tahimik ang lahat. Magsalita ka. Umungol si Levi at sinara ang main door. Sa isang kindat, ang pinto ay gumuho at naging alikabok. Sa sandaling iyon, si Levi ay parang isang demonyo na nagpakawala ng kanyang galit sa buong sangkatauhan. Thud, thud. May tila din nakikitang puwersa na nagpilit sa bawat isa na lumuhad ng isa-isa, ngunit walang makapagpaliwanag kung ano ang nangyayari. Walang lohikal na paliwanag para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Boom! Hindi na nakayanan ni Tyrone ang sobrang pressure at tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Napaluhod din sina Olivia, Kenny, at Tenab. Hindi rin nila kinaya ang pressure. Tanghali, ang bawat miyembro ng angkan ng Garrison ay nakaluhod sa harap ni Levi. Ang unang sinaunang pamilya ni Erudia sa wakas ay sumuko kay Levi Garrison. Hahaha, tumawa si Emma sa tuwa habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Olivia, hindi mo ba naisip na mas mababa ako sa'yo? Na ang anak ko ay isang mababang kadugo. Ano sa tingin mo ngayon? Pwede bang ikumpara ang anak mo sa akin? Sigaw ni Emma. Pero nanatiling tahimik si Olivia. Mababa ang tingin sa akin ng angkan mo noon, sa pag-aakalang hindi gaanong tao ang dugo ko kaysa sa iyo dahil sa hamak na pamilya. Noon, pinangarap kong tumayo sa harap ninyong lahat at sabihin sa inyo na balang araw ang anak ko ang mamamahala sa mundo. Ngayon, tingnan mo, hindi ba't lahat kayo ay lumuluhod sa harap ng aking anak? Ngumisi si Emma. Si Tyrone at ang iba pang angkan ay nagpatuloy sa kanilang katahimikan hanggang sa matapos siyang magranteng. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumaan ang pakiramdam ni Emma.
Ang angkan ng Garrison ay nanginginig sa takot habang sila ay nakatayong walang imak sa harap ni Levi. Nobela. Bakit kayo lumuluhod sa harap ng bastard? Ha. Haharapin namin kayong lahat, sarkastikong dagdag niya. Pagkatapos ay lumingon si Levi kay Zoe, at sinabing, Zoe, bibigyan kita ng paliwanag ngayon din. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1191. Gusto ko talagang sabihin sa iyo ang lahat sa kasal, ngunit hindi inaasahang panghihimasok ni Damian ay nakagambala sa aking plano. Nang maglaon, gusto kong magpaliwanag habang nakikipag-usap ako sa mga Garrison, ngunit may hindi inaasahan. Inilipat ako ng mga Dragonites sa ilalim ng kanilang pinakamataas na pagkakasunod-sunod at ginawang misyon ko ang lipulin ng Blood King Palace. Dahil doon, kinailangan kong wala sa nakalipas na taon at kalahati. Namiss ko ang kapanganakan ng ating anak at ang kasunduan sa angkan ng Garrison, at ikaw ay naiwan para sa sarili mo, ipinaliwanag ni Levi kung bakit siya nawala ng 1 at kalahating taon. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. Siya ay naatasang lipulin ang Blood King Palace. Sa katunayan, ito ay isang pakana ng aking mga kaaway mula sa ibang bansa upang paghiwalayin kayo ni inay sa akin. Nagpatuloy si Levi. Kung gayon bakit hindi tayo nasa panganib pagkatapos mong umalis? I even went overseas, tanong ni Zoe sa kanya. Si Erodia ay nagpadala kay Azure para protektahan ka mula sa 10,000 lalaki na naghihintay na tambangan ka sa paliparan ng Kirea. Samantala, si inay ay protektado ni Nazar, Bolgon, at Talon, paliwanag ni Levi. Naunawaan tuloy ni Zoe kung bakit naging maayos ang mga bagay para sa kanya noong wala si Levi. Laging may mga tao sa paligid para protektahan siya. Kahit na sinubukan siyang salakayin ni Azure ng Mabaigo ang kanyang negosasyon sa angkan ng Garrison, may mga lalaking nagbabantay sa kanya. Zoe, sorry wala ako para sa iyo at sa anak natin. Pero magtiwala ka sa akin kapag sinabi ko ang Diyos ng digmaan ni Erodia. Ang asawa mo ngayon ang namamahala sa mundo. Sa wakas ay nakagawa na rin si Levi ng kumpletong paliwanag. I'm so proud of you, darling. Niyakap siya ni Zoe ng mahigpit habang umiiyak. Ito ang aking asawa, ang aking pagmamataas at ang aking bayani. Siya ang pinakamagandang asawa sa mundo. Ang lahat ng ito ay inilihim mo sa akin ng napakatagal. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Humihikbi siya. Sa pag-iisip sa mga pinagdaanan niya nitong nakaraang 2 taon, napagtanto niyang hindi niya alam ang lahat ng nangyari. Si Levi ay palaging may kontrol sa bawat kaganapan sa kanyang buhay, at ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya. Anong perpektong paliwanag? Ikaw talaga ang bayani ni Erodia. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Si Dale ang nagkusa para humingi ng tawad. Nagkamali din ako. Napaluhod si Edwin. Dapat lumuhad ang mga Garrison sa loob ng 3 buong araw. Kung makakagawa ng suntok si Tyrone sa akin, hahayaan ko na ang bagay na ito. Inalok ni Levi ng ultimatum ang angkan ng Garrison. Mula sa isang mas malawak na pananaw, alam niya na pinakamahusay na huwag lipulin ang angkan ng Garrison. Sa wakas, tumayo si Tyrone sa harapan niya. Bash! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Levi nang walang pag-aalinlangan, at lumipad ang katawan ni Tyrone ng mahigit 100 metro bago siya tumama sa isang pader. Walang nakakaalam kung nakaligtas siya. Samantala, ang natitira sa angkan ng Garrison ay kailangang lumuhad sa loob ng 3 araw upang tabyusan ang kanilang mga kasalanan. Habang nahuhuli ng publiko ang balitang ito, maraming makulimlim na figure ang nanood sa dilim. Hindi sila Erudian, at mga tauhan ni Tenichi. Ang paulit-ulit na pag-atake ni Levi ay nag-trigger ng pinaka-nakakalason na pag-atake ng Blood King Palace. Malapit na niyang labanan muli ang Azure, at mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ngumisi ang isa sa mga especially iya. Ang lason ng Blood King Palace ang pinakamagandang sandata na magagamit nila para talunin si Levi. Sa sandaling iyon, si Levi ay biglang dinaig ng hindi kas-iya siyang sensasyon. Pakiramdam niya ay umiikot ang langit habang pilit siyang tumayo ng tuwid. Naduduwal, sinubukan niyang pigilan ang kanyang suka. Malinaw niyang naramdaman na ang mga epekto ng lason ay mas malakas sa pagkakataong ito. Nakalaban na niya si Teneb at ang 71 God-class warriors ng Garrison clan noon,
kaya nagulat siya na ganito ang pakiramdam niya. Bakit parang hindi ko makontrol ang lason sa pagkakataong ito? Paano ito posible? Nobela. Nagbago ang ekspresyon ni Levi. Diyos ng digmaan, oras na para sa ating labanan ngayon. Bulalas ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1192. Habang nararamdaman ni Levi ang pag-ikot ng kanyang katawan dahil sa lason, biglang sumulpot si Azrael. Siya ay dumating upang tuparin ang kanyang pagtatapos ng labanan. Patuloy na tiniis ni Levi ang lason hanggat kaya niya habang natatakot na baka siya ay mahimatay o samuka ng dugo. Sa kritikal na sandaling ito, lumapit si Azrael upang hamanin siya. Ayos ka lang. Naramdaman ni Windsor na hindi maganda ang lagay ni Levi. Gayunpaman, tinakpan ni Levi ang kanyang sakit at kakulangan sa ginhawa na hindi masabi ni Windsor sa huli. Ayos lang ako. Excited lang ako, nakangiting sagot ni Levi. Sa sandaling iyon, naubos niya ang lahat ng lakas sa kanya para labanan ang lason ng Blood King Palace. Kung titignan ay mukha siyang maayos, ngunit sa loob, wasak na wasak ang kanyang katawan, Nobela. Samantala, maraming especially iya ang nag-uusap sa pagitan nila sa isang lugar sa dilim. Hahaha, talagang malakas ang lason ng Blood King Palace. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay hindi makatiis. Sabi ng unang especially iya. Alam mo bang umabot ng 40 taon bago nabuo ng Blood King Palace ang lason na ito para matalo niya ang pinakamalakas na mandirigma. Sabi ng isa pang especially iya. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Levi Garrison. Ito ay isang hiling na matupad para sa Blood King Palace at sa kanyang military strategist. Sagot ng pangatlo. Alam nila kung gaano kalakas ang lason na ito. Habang nilalabanan ni Levi sina Tenab, Damian, at ang 71 God-class warriors ng Garrison clan, ang lason ay kumakalat sa buong katawan niya. Kahit gaano kalakas si Levi, huli na ang lahat para sa kanya. Aatake sana ang lason sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang pinaka-natatanging katangian ng lason na ito ay ang gumagawa ng kumonsumo ng dugo at enerhiya ng tao. Kahit na ang mga Diyos ay hindi na makakaligtas sa kanya noon. Bukod dito, kailangang harapin ni Levi ang isa pang malakas na kalaban, si Windsor Campbell. Kaya't ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng mga plano ni Tenichi, kahit na ang ilang mga kadahilanan ay lampas sa kanyang kontrol, tulad ng unang labanan ni Levi laban sa mga mandirigma ng angkan ng Garrison. Gayunpaman, ito ay pabor pa rin para sa kanya. Si Windsor, sa kabilang banda, ay hindi rin nag-abala tungkol dito. Kung tutuusin, naabot na nila ni Levi ang ganoong kataas. Ang pagkatalo sa angkan ng Garrison ay hindi magiging mahirap na gawain. Kaya naisip niyang hindi rin magiging problema ang napagkasundoan nilang labanan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang pisikal na tinitiis ni Levi. Sinulyapan niya si Levi at sinabing, "Halika, ayusin natin ito ngayon din." Alam ng buong mundo ang Diyos ng digmaan, ngunit kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Azrael. Ipapalagay ng mga tao na mas malakas kaysa sa akin, ngunit sa palagay ko ay hindi ako mas mahina kaysa sa iyo. Tinanggihan mo ang aking mga hamon ng higit sa isang beses nitong ilang taon. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon, at gusto kong patunayan sa mundo na si Windsor Campbell ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Sa isang kisap mata, binago ni Windsor ang kanyang anyo. Para siyang demonyong isinilang na muli mula sa impyerno. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung manalo ako, kailangan mong magtrabaho sa ilalim ng aking utos. Kapag natalo ako, hahayaan kitang pumalit bilang God of War. Inipon ni Levi ang kanyang lakas at tinanggap ang hamon ni Windsor. Hindi, ang posisyon ay orihinal na akin. Babawin ko lang ang nararapat sa akin. Ganti ni Windsor. Siya ay ganap na natupok ng ideya ng pagiging Diyos ng digmaan, at ang pagkahumaling na ito ay nagtulak sa kanyang mga nakakabaliw na aksyon. Buong buhay niya, hinihintay niya ang araw na sa wakas ay matatalo niya si Levi Garrison. Nang magsisimula na ang labanan nina Levi at Windsor, biglang bumulalas ang White Tiger. May problema po, boss. Mukhang nasugatan siya. Sa tingin ko din. Sigaw ni Kirin. Kilalang kilala ni Phoenix, Kirin, at ng iba pang mga subordinate si Levi. Kahit na siya ay tumingin mabuti sa iba, maaari nilang sabihin na siya ay nasa problema.
Naramdaman nila na siya ay nasugatan. Sa pag-aakalang kaya niyang labanan si Azure, huminga ng malalim ang White Tiger at sinabing, bakit hindi ako pumalit kay Levi para sa labanan? Hindi mo maaaring baguhin ang mga kalaban sa sandaling ito, sabi ni Windsor. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1193. Sumunod, nagsimula ang malaking labanan sa pagitan nina Levi at Windsor. Mula sa sandaling gumawa sila ng kanilang unang hakbang, ang karamihan ng tao ay namamangha at humahanga sa kanilang mga aksyon. Ang lahat ay biglang napilitang umatras ng halos 100 metro, at wala nang natitira para sa kanila na tumayo sa gitna ng bakuran. Sa pagitan nila, naglabas sila ng mga airwave na sapat na malakas para magpadala ng ilang tao na lumipad palayo, at maraming tao ang nasugatan dahil din dito. It was a dark fight talaga. Ang tambalang Garrison clan ay ganap na gumuho. Nawasak ang lahat ng nakapaligid na puno at maging ang 2 batong leon sa pasukan ay sumabog ng hindi namalayan ng sinuman. Walang sinuman ang nakasaksi ng gayong nakakasira ng lupa na labanan dati. Pagkatapos ng lahat, pareho silang halos walang talo, na natalo ang libu-libong sundalo sa larangan ng digmaan. Sa mga tuntunin ng husay sa pakikipaglaban, sila ay nasa pinakamababang uri. Kaya, ito ay tiyak na labanan ng siglo. Ibinigay ni Azure ang lahat sa labanang ito, malinaw na ipinakita ang bawat pulgada ng kanyang malupit at walang awa na panig. Dahil nag-iisang pumatay ng higit sa 8,000 tao na kabilang sa isang nakakatakot na organisasyon mula sa Western Dark World, si Azure ay pinatay na personified. Gayunpaman, ito ay si Levi na kanyang kinakalaban. Napakagaling. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang lahat ay hindi napigil ang kumanta ng kanilang mga papuri. Puff! Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang napaatras si Levi at bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Nang samantalahin ang pagkakataon, hindi siya binigyan ni Windsor ng kahit anong breathing room at lumabas ng todo. Nagpatuloy ang labanan. Puff! Si Levi ay pinalipad muli sa ere. Habang nakahiga siya sa lupa, naramdaman ni Levi ang pag-ikot ng kanyang ulo. Masyadong malakas ang ultimate poison ng Blood King Palace. Sa katunayan, ito ay tiyak na nakamamatay. Bago ito, mahigpit pa rin ang hawak ni Levi. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigpit na pakikipaglaban kay Windsor, hindi na niya napigilan ang lason. Noon pa man ay alam na niya na napakalakas ni Azure, at mula sa labanang iyon, masusukat niya ang kanyang kapangyarihan. Malakas. Siya ay hindi kapanipaniwala, napakalakas. Gayunpaman, si Levi ay may sariling paraan upang talunin siya. Nobela. Sa kabila ng pagkalason, basta't ibinuhos ni Levi ang lahat ng kanyang lakas sa isang hampas na iyon, tiyak na matatalo si Windsor. Sa sandaling ito, 2 boses ang lumitaw sa kanyang isipan. Sabi ng isa, Levi, hindi ka matatalo, kailangan mong ibigay ang lahat para talunin si Windsor. Sinabi ng kabilang tinig, ibaba mo ang lahat at kasama mo ang iyong asawa at anak na babae. Naghahalo ang 2 boses sa kanyang isipan. Masyadong malaki ang utang ni Levi kay Zoe sa mga taong ito. Gusto na niyang talikuran ang kanyang pagkakakilanlan bilang God of War. Ang gusto lang niyang gawin ay maging isang karaniwang tao na maaaring gumugol ng kalidad ng oras kasama ang kanyang pamilya. Dati, nang tumulong si Azure na protektahan si Zoe at ang kanyang mga magulang, gusto talaga ni Levi na lisanin ang kanyang posisyon bilang God of War. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, hindi ito tama sa kanya. Kinilala siya ng buong Erudia at ang kanyang posisyon. Habang tinatanggap si Windsor na pumalit, kailangan muna niyang talunin si Levi. Ang huli ay ang Diyos ng digmaan, at sa harap ng bawat hamon, tiyak na ibibigay niya ang lahat at hindi susuko. Hindi niya may hagis ang laro, at tiyak na hindi siya matatalo. Bang! Sa sandaling ito, ang enerhiya ni Levi ay biglang tumaas ng mabilis, na para bang siya ay isang nagising na hayop. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpalamig ng dugo ng lahat. Biglang naramdaman ng lahat na parang kinakapos sila sa paghinga at nahihirapan kahit huminga. Nakakakilabot. Ito ay sobrang nakakatakot. Ito ba ang Levi Garrison na lumaban sa 100,000 sundalo ng mag-isa? Ang White Tiger at ang iba pa ay nasa sabik ng muling lumitaw sa kanilang paningin ang hindi matatalo na Diablo mula sa larangan ng digmaan.
Ito ay talagang lubhang nakakatakot. Nagbago ang mukha ni Windsor. Nakaramdam siya ng takot ngayong nag-level up na si Levi. Nawala ang lahat ng ngiti sa mukha ng kanyang alagad na si Zar. Inakala lang nila na malapit na silang manalo dito. Napatulala ang mga especially Iya habang nasasaksihan nila ang lahat mula sa madilim na sulok. Ganoon ba kalakas si Levi? Kahit iyon ay hindi siya pinatay, at kaya pa niyang lumaban. Sa itsura nito, baka matalo pa niya si Azure. Nasaan ang kanyang mga limitasyon? Hindi dapat hayaang mabuhay si Levi, at tiyak na hindi pinapayagang manalo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1194. Akala mo ba napakahusay mong nagtago na walang nakakita sa iyo? Biglang narinig ng mga especially Iya ang isang malamig na boses sa tabi nila. Lumitaw ang mga multo sa kanilang paligid. Iyon ay ang Spectre Army. Patayin. Kuwit-kuwit. Kaagad, ang mga especially Iya ay napatay lahat. Wala nang gumagawa ng lihim na sabotahe. Makakalaban na ngayon ni Levi si Windsor ng patas. Sige, sa wakas na bunyag mo na ang iyong tunay na kapangyarihan. Sigaw ni Windsor sa tuwa. Ang kanyang mga kapangyarihan ay patuloy na tinataas din. Ang Garrison Clan Ancestral Compound ay nilubog ng napakatinding puwersa ng lakas. Damang-dama ng lahat ang matinding pressure na dulot ng labanan. Tara, laban. Namula ang mata ni Levi. Ang motto ng Iron Brigade ay maninangil, kahit hanggang sa kamatayan. Nag-away na naman ang dalawa. Napakabilis ng kanilang mga galaw, walang malinaw na nakikita. Sa kanilang pinagsama-samang nakakapinsalang lakas, paulit-ulit na sinalakay ng kanilang aura ang paligid. Ang tambalan ng garrison ay hindi na tulad noon, at lahat ng mga gusali ay nawasak na. Ito ba ang kapangyarihan ng Ultimate Class Warrior? Talagang nakakatakot. Napabuntong hininga ang lahat. Wakas. Sa pagtitiis ng pagkalat ng mga lason, inipon ni Levi ang lahat ng kanyang lakas at naghatid ng isang malakas na suntok. Malamang na matatalo si Azure sa strike na ito kahit na mayroon siyang ultimate powers. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, nangyari ang kakaibang bagay. Talagang nabigo si Levi nang malapit na siyang ma-recharge ng buo ang kanyang kapangyarihan. Napakalapit nito dahil isang hakbang na lang ang layo niya. Bang! Isang nakakabinging suntok ang ginawa ni Azure kay Levi. Thud. Pinalipad ang katawan ni Levi. Siya ay itinapon ng 100 metro ang layo at marahas na bumagsak sa lupa. Pagkalapag, si Levi ay lubos na hindi makapaniwala. May palihim bang tuma-target sa kanya. Noong nakikipaglaban siya kay Azure, naramdaman niya ang invisible energy forces na pumipilit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa mismong sandaling ito nagawa ni Azure na talunin si Levi sa pinakamaraming hampas sa kanilang lahat. Parang may ayaw akong maging God of War. Hindi ito maaaring mula sa ibang bansa. Napakahirap para sa isang piling mandirigma mula sa ibayong dagat na bumakat dito nang hindi agad na mataan. Kaya, dapat itong mula kay Erudia. May isang tao dito sa Erudia na ayaw akong magpatuloy sa pagiging Diyos ng digmaan. Sino yan? Sino kaya iyon? Hindi ito maaaring si Azure. Kahit walang awa at malupit ang lalaking ito, siguradong hindi siya gagamit ng mga murang pakulo tulad ng mga ito. Kung alam niyang lason ako, siguradong hindi niya ako lalabanan. Gusto niyang manalo ako ng patas. Mabaliw na umikot ang isipan ni Levi at mabilis niyang naisip na ang taong umatake sa kanya ay tiyak na taga-Erudia. Sa katunayan, ang taong iyon ay maaaring makita sa gitna ng mga pamilya ng Oakland City, nobela. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi siyang nakikipaglaban sa mga hangganan at hindi kailanman nasaktan ang sino man kay Erudia. May nakakakita ba sa akin bilang isang banta? So much na gusto nila akong patayin at alisin ako sa posisyon bilang God of War. Sa sandaling ito, muling tumayo si Levi. Hindi napansin na may nangyari. Ipinagpatuloy ni Azure ang pakikipaglaban sa kanya. Puff! Maya-maya, napabalikwas muli si Levi sa ere. Puff! Siya ay bumangon muli at pinalipad muli. Kuwit tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang ulit, hindi gumagalaw si Levi sa lupa. Walang tigil na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang lason. Kumalat na ang mga lason at nagsimulang pumasok sa kanyang katawan.
Sa ibabaw ng mga pinsala mula kay Azure at sa lihim na manlalaban, hindi na niya kinaya. Sa ngayon, maaaring tapusin siya ng isang maliit na bata na may kutsilyo, pabayaan si Azure. Kay ikaw, nanalo ka. Pakiramdam ni Levi ay bumibigat ang kanyang ulo. Bang! Malakas na nontog ang ulo niya sa sahig at nawala lahat ng galaw niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1195. Katahimikan. Grabeng katahimikan. Naririnig ng isa ang pagbagsak ng pin. Natakot ang lahat nang hindi na gumagalaw si Levi. Kasama rito si Azure, na nakaugat sa lupa. Ubo. Sa loob ng buong 30 segundo, marahas na nanginginig si Azure habang bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Ibinalik nito ang lahat sa realidad. Sa laban na ito, kahit na down si Levi, masakit din ang binayaran ni Windsor. Malubhang nasugatan din siya. Si Levi, na paulit-ulit na tinambangan at nilason, ay maaari pa ring magdulot ng ganoong pinsala kay Azure. Gaano siya kalakas kung naging maayos siya. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap nila. May taong ayaw na makitang buhay si Levi, o sa halip, ayaw niyang magpatuloy siya sa pagiging Diyos ng digmaan. Ang alamat ay natalo sa isang kasuklam-suklam na paraan. Hindi talaga siya natalo, siya ay pinaplano. Bang! Thud! Ang bawat isa sa palabas na bantay ni Levi ay lumuhad sa kawalan ng paniwala sa lahat ng nangyayari sa kanilang mga mata. Sumugod si Asher Dragon at ilang iba pa para tingnan ang kalagayan ni Levi. Nanalo ako. Ako, si Windsor Campbell, ay tinalo ang Diyos ng digmaan na si Levi Garrison. Dapat sa akin matagal na ang titulong iyon. Ngayon, napanalunan ko ito gamit ang aking mga kamay. Napasigaw si Windsor at napaungol ng baliw. Ito ang kanyang maluwalhating sandali, o sa halip, ito ang rurok ng kanyang buhay. Hindi lamang siya, ang buong Erudia at ang lahat ng sinaunang pamilya ay nakasaksi sa pagbagsak ni Levi. Si Windsor ay mas malakas kaysa kay Levi. Ang lahat ay higit na nag-aalala sa kahihinatnan kaysa sa proseso, at wala silang pakialam kung si Levi ay nalasan, nasugatan, o tinambangan. Ang nakita lang nila ay natalo si Levi. Azure Trio. Binabati ni Zar ang Diyos ng digmaan sa iyong tagumpay. Azure, Azure, Azure. Sigaw ng Bolgon. Diyos ng digmaan, Azure. Napaluhod lahat ng mga bantay ni Azure at nagsisigawan ng malakas. Ang Azure ay hindi matatalo. Si Azure ay invincible. Kuwit-kuwit. Hahaha, hindi na Azure. Dapat siyang tawaging Diyos ng digmaan. Nabanggit ni Levi na kapag natalo siya, lilisanin niya ang posisyon. Sabi ni Zar, binabati namin ang bagong Diyos ng digmaan. Naway protektahan mo si Erudia. Kuwit-kuwit. Sa sandaling ito, hanggang sa 100 pamilya sa Oakland City, kasama na ang mga Garrison, Garcia, at Lehman, lahat ay lumuhad sa harap ni Windsor at sama-samang nagsaya. Kumaway si Windsor at sinabing, sige, mula ngayon, ako na ang bagong Diyos ng digmaan. Hahaha, napakatagal niyang hinintay na dumating ang araw na ito. Sa isang lugar sa Erudia, ang ilang mga tao ay umiinom ng tsaa. Sir, sa ilalim ng aming puwersahang panghihimasok, natalo si Levi at malamang ay patay na ngayon. May biglang nag-report, sige, hahaha, natalo na siya sa wakas. Tawa ng tawa ang isang medyo may edad na lalaki. Ito ay pareho sa ibang lugar sa ibang bansa. Sina Tenichi, Weldrick, at Atlantis ay nakatanggap ng balita ng pagkatalo ni Levi at maging ng kanyang kamatayan. Tila maraming lugar ang nagsasaya sa tuwa. Ang nakakatakot na puwersa na sumupil sa kanila ng maraming taon ay sa wakas ay nasakop. Nanawagan ito para sa isang universal na pagdiriwang. Nobela. Ang dami ng galit kay Levi ay nauwi na sa saya. Sa harap ng compound ng pamilya Garrison. Sina Zoe at Emma ay gumawa ng gitling para kay Levi. Boss, Levi, aking anak na lalaki. Naghiyawan ang lahat. Ilang beses nila siyang niyugyog pero hindi pa rin siya nagigising. Sa katunayan, nanigas ang kanyang katawan at naging malamig na ang lamig. Inilagay ni Zoe ang kanyang mga daliri sa harap ng kanyang mga butas ng ilong. Walang hininga. Nagulat si Zoe sa kabila ng kabaliwan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1196. Mahal. Umiyak si Zoe mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Si Forlivia ay nagsimulang umiyak ng malakas. Wow! Hindi na kayanan ni Emma at agad na nahimatay. Nawalan din ng malay si Asher Dragon, Kirin at iba pa, nobela. Boss, ang lahat ng nasasakupan ni Levi ay nagngangalit. Nagsimula silang gumamit ng iba pang paraan upang gisingin si Levi, ngunit walang resulta. Tinamaan sila ng malupit na katotohanan. Wala nang hininga si Levi. Ito ay isang katotohanan na walang sino man ang handang tanggapin. Mukhang patay na si Levi. Hindi naging mahinahon ang Cavalry Regiment. Nawala ang katahimikan ng Spectre Army. Ang mga hukbo ng Ruby, Emerald, Sapphire, at Topaz ay hindi napigilan ang kanilang sarili. Iniharap ni Levi ang kanyang sarili sa harap ng pamilyang Garrison sa araw na ito upang makilala ang kanyang sarili. Sino ang mag-aakala na ang isang taong namumuno sa Oakland City ay darating sa ganoong katapusan? Hindi lamang siya natalo, ngunit siya rin ay patay. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng kanyang pamilya anuman ang mangyayari. Maging si Azure ay nakaramdam ng kaunting curious. Napansin niyang may sira kanina, pero hindi niya maituro ang daliri niya rito. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Noon pa man ay nararamdaman ng lalaki na mas malakas siya kaysa kay Levi. Ngayong malubha na siyang nasugatan, hindi na abnormal na mamatay si Levi. Hindi, boss. Siguradong hindi ka mamamatay. Kukunin ko kaagad si Frederick at ang iba pa. Sa pag-uugali na parang nabaliw, ang White Tiger ay nagmamadaling bumangon. Asher Dragon, White Tiger, Spectre Army, Dragon Warriors, Cavalry Regiment, Ruby, Emerald, Sapphire, at Topaz Army maghandang tanggapin ang iyong command. Bilang Diyos ng digmaan, inuutusan kita. Mula ngayon, umalis ka na rito sa tabi ko nang walang nangyayari. Magsasagawa ng aksyong militar laban sa mga lalabag sa aking mga utos. Biglang utos ni Windsor, batay sa kanyang malupit at walang pusong pagkatao, wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Levi. Sa kanyang mga mata, si Levi ay isang talunan lamang. Ang mga natalo ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Para sa kanya, walang ganoong bagay bilang isang muling pagbabangon. Kaya naman, nang makita niyang si Asher Dragon at ang iba pa ay gustong makipagpunyagi, agad siyang nagutos. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang lahat ng mga bantay ni Levi. Sasabihin ko ulit, bilang Diyos ng digmaan, inuutusan kitang umalis kaagad kasama ko. Magdaranas ka ng kakilakilabot na kahihinatnan kung ako ay magalit. Galit na umuungal si Azure. Sino ang natatakot sa iyo? Halika, ipaglalaban kita. Hindi na nakapagpigil ang White Tiger at umungal habang sumusugod siya sa Azure. Naghahanap ng kamatayan, hindi ba? White Tiger, lumalabas ka sa rank protocol dito. Si Nazar, Bolgon, at Talon ay pawang mabangis na nakatingin kay White Tiger. Windsor Campbell, hindi ako natatakot sa iyo. Ang mga mata ni White Tiger ay puno ng balak na lumaban. Snap, snap, snap. Ang Cavalry Regiment, Spectre Army at iba pa ay nakaunipormeng nakatingin kay Azure. Hindi ba kayong lahat ay lumalaban sa mga utos ng Diyos ng digmaan? Tumawa si Azure. Agad itong nagdulot ng tensyonado na kapaligiran. Sa mismong sandaling ito, si Asher Dragon, na nakahiga sa tabi ni Levi, ay biglang tumayo at umungal, susunod tayo. Siya ang bagong Diyos ng digmaan, at dapat nating sundin ang kanyang mga utos. Ang mga salita ni Asher Dragon ay nagdala ng malaking bigat sa grupo, kaya sa sandaling magsalita siya, agad na tumigil ang lahat. Tumanggi ako, nanatiling matigas ang ulo ng White Tiger. Pagkatapos ay bumulong si Asher Dragon sa kanyang mga tainga. Agad namang nagbago ang mukha niya. Pagkatapos, tumingin siya sa ibaba at tumanggo. Ako, ang White Tiger, ay handang sumunod sa mga utos. Lahat, makinig sa Asher Dragon at umalis kasama ang bagong Diyos ng digmaan. Kahit na ang lahat ay labis na ayaw na gawin ito, sinunod pa rin nila ang mga utos. Hindi iyon mapakali si Windsor at tumawa na lang. Sige, sumama ka sa akin. Agad niyang pinaalis ang lahat. Naiwan doon si Levi na halos hindi humihinga. Iyak nang iyak si Zoe na muntik na siyang mawalan ng malay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1197. Sinubukan ni Dale at Edwin ang paghinga ni Levi,
at kinailangang sabihin ng una kay Zoe ang napinilit niyang tanggapin. Anak, wala na siya dito. Bang! Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Zoe ay sesabog na ang kanyang ulo. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na tanggapin ito. Bago ito, binigyan siya ni Levi ng perpektong paliwanag. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang lalaki ay Panginoon sa buong mundo. The next moment, may nangyaring ganito. Hahaha. Tuwang-tuwa ang mga garrison. Tumawa ng malakas si Olivia. Retribution, this is retribution. Emma, patay na ang anak ko, at makakalimutan din ng anak mo ang buhay. Parehong naghiyawan ang mga garrison at ang mga Garcia. Kanina, pinarusahan pa sila ni Levi na lumuhad sa loob ng 3 araw at gabi. Sino ang mag-aakala na siya ay titigil sa pag-iral sa susunod na sandali? May kabayaran at ang langit ay nanunood. Tumawa ng malakas si Kenny. Ngumisi din si Zed. Levi, grabe ang katapusan mo, di ba? Pagkatapos mong matalo, hindi ka lang nawala sa posisyon mo bilang God of War, umalis din lahat ng alipores mo at namatay ka pa. Hahaha. Sa pagmumuni-muni, lahat ay nawala sa pag-iisip. Sa katunayan, si Levi ay natapos ng malungkot. Ngayon, kahit ang maliliit na pamilya ay binubuli siya. Ang mas nakakatakot, ipinadala ni Windsor ang Asher Dragon at iba pa sa mga hangganan upang ipagtanggol ang bansa. Hindi sila pinayagang bumalik sa Erodia sa loob ng susunod na 10 taon. Ito ay kung paano pinutol ni Windsor ang kanilang relasyon kay Levi. Gayunpaman, ito ay isang utos at kailangan itong tanggapin ng lahat. Higit pa rito, itinagubilan din ni Windsor na hindi pinapayagan ni Frederick na alagaan ang mga pinsala ni Levi. Natigil din ang doktor ng militar. Ito ay kung paano tinanggihan ni Windsor si Levi ng anumang pagkakataon na mabuhay. Ang kanyang motto ay ang mga natalo ay kailangang mamatay. Para kay Zoe at sa kanila, ito ay isang emosyonal na roller coaster sa isang araw. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa kanya ng pamilya Lehman, kailangan din niyang magdusa. Talaga bang patay na si Levi? May nagtanong. Imposibleng mabuhay pa siya. Walang sapat na oras para iligtas siya ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Zoe na maniwala at nagpumilit pa rin na ipadala si Levi sa ospital. Samantala, walang nakapansin sa ilang tao na tahimik na nadulas. Hindi sila nakaakit ng atensyon ng sinuman sa kanilang pag-iral o pag-alis. Para silang mga multo. Malinaw, sila ang nakahiga sa pananambang. Matagal silang naghintay para makumpirma ang pagkamatay ni Levi. Ang balita na si Windsor ay Diyos ng digmaan na ngayon ay lumipad kay Erodia at mabilis na kumalat sa buong mundo. Para bang nakaranas ng napakalaking pagsabog ng mundo. Ano ang nangyari sa Diyos ng digmaan? Nawala talaga siya. Iyan ang nag-iisang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ipinakita lamang nito na mas malakas si Windsor. Tanging ang pinaka-hindi magapi ang karapat-dapat sa titulong ito. Matapos ipadala ni Zoe si Levi sa ospital, agad na pumunta si Benny doon upang gamutin siya nang matanggap ang balita. Sa labas ng emergency room, nag-aalalang naghihintay si Zoe at ang iba pa. Zoe, wala nang hininga si Levi sa kanya. Imposibleng buhay pa siya. Kahit na si Benny Quinton mismo ang dumating upang pagalingin siya, walang paraan na mabubuhay siya. Kuwit. Malupit na sabi ni Dale. Kung tutuusin, parehong hindi ordinaryong lalaki sina Levi at Windsor. Ang kanilang labanan ay lampas sa pinakamalaking imahinasyon ng sinuman. Halos patay na si Levi kanina. Walang paraan na mabubuhay pa siya. Hindi, hanggat may pag-asa, patuloy akong maghihintay. Mukhang determinado si Zoe. Lumipas ang oras at hindi nagtagal, mahigit 12 oras na. Bukas pa rin ang pulang ilaw sa labas ng emergency room. Napuno ng desperasyon si Zoe. Hindi. Paulit-ulit niyang ungol. Slam. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1198. Nag-walkout si Benny na nakasulat sa buong mukha niya ang pagod. Agad namang sumugod sa kanya sina Zoe at Emma na kakagising lang. Ginoo. Quinton. Kumusta na siya? Nagmamadaling tanong ng dalawa. Hinayla ni Benny ang kanyang maskara at binigyan sila ng malalim na yumuko. I'm sorry. I tried my best. Hindi pa rin siya nagigising. Bang! Ang balitang ito ay lubos na nakababahala kina Zoe at Emma.
Agad na bumagsak ang dalawa sa lupa. Gayunpaman, hindi siya patay. Ang mga salita ni Benny ay nagpabalik ng pag-asa sa lahat. Ano? Hindi patay. Ibig sabihin may pag-asa pa siyang magising. Pinunasan ni Zoe ang kanyang mga luha at sumili ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang mga mata. Oo, hindi siya patay. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalooban at determinasyon sa isang tao. Ganyan siya nananatiling buhay. Paggunita ni Benny, naaalala ko na sinabi niya sa akin bilang isang mandirigmang Erudian, kailangan niyang patuloy na lumaban hanggang sa huli. Malamang na nabubuhay siya sa napakalakas niyang kalooban. Kailan kaya siya gising? Labis na nag-aalala si Zoe. Walang kasiguraduhan. Base sa statistics, may 79% posibilidad na hindi siya gising, at 1% lang ang posibilidad na magising siya. Hindi natin alam kung kailan mangyayari iyon. Maaaring ilang taon, o maaaring mga dekada. Sinabi ni Benny sa kanila ang malupit na katotohanan. Ano? Hindi inaasahan ni Zoe na magiging napakaseryoso ng sitwasyon, at para sa pag-asa na magiging napakahirap. Wala ka na bang ibang paraan, Mr. Quintin? Nobela. Sigaw ni Emma. Hindi. Sa ngayon, nasa kanyang swerte ang lahat. Tila ayaw din niyang makitang nangyayari ito kay Benny. Desidido si Zoe. Hindi. Ayos lang basta may pag-asa pa. Naniniwala ako na hindi tayo basta-basta pababayaan ni Levi ng ganito. Siguradong gising siya. Zoe, we would advise you to give up. Para siyang patay. Pinayuhan siya ni Dale. Talagang hindi niya hinanggad na mag-aksaya ng napakaraming oras ang kanyang Diyos ang babae sa isang taong nasa vegetative state. Hindi, kailangan naming hintayin ng anak ko na magising siya. Desidido si Zoe. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita na nahulog si Levi sa isang vegetative state. Ang dating Diyos ng digmaan ay nakatagpo ng ganoong kalunos-lunos na pagtatapos, at nagkaroon lamang ng 1% pagkakataong magising. Ang kanyang posisyon ay inagaw at ang kanyang mga tao ay inilipat palayo, habang siya ay nahulog sa isang vegetative state. Ito ay isang nanginginig na pagtatapos. Oh, hindi patay na patay. May pagkakataon pa ba siyang magising? Talagang malakas ang kanyang kalooban na mabuhay. Laking gulat ni Windsor nang marinig ang balitang ito. With that, ngumuso siya. Talo lang siya. Ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan niya sa akin? May chance pa bang magising si Levi? Hindi, siguradong patay na siya. May mga tinig at bulungan na tulad nito kay Erudia at sa iba pang bahagi ng mundo. Nagbayad sila ng napakalaking halaga para kay Levi na nakikita sa ganitong paraan. At talagang hindi pa siya ganap na patay. Paano magiging relaxed ang lahat tungkol dito? Sa kabila ng coma, isa siyang potensyal na banta. Magiging magaan na ang pakiramdam nila pagkatapos nilang makita ang bangkay ni Levi. Ipadala ang aking utos. I dispatch ang elite fighter para tingnan ang kalagayan ni Levi. Hindi, buhay man siya o patay, patayin. Walang pakialam si Windsor sa buhay niya. Ngayong nailipat na ang lahat ng mga tao ni Levi, magagawa na natin ang anumang gusto natin. Kuwit-kuwit, ang mga katulad na utos ay nagmula sa buong mundo. Isa-isang lumitaw ang mga piling mandirigma sa Oakland City. Ang nag-iisa at walang magawang si Levi ay malapit nang humarap sa isang malaking paparating na panganib. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1199. Nanguna si Levi sa international hit list, at hindi nagbago ang bounty. Kahit na ang kanilang target ay isang tao sa isang vegetative state, ang mga assassin ay makakatanggap ng parehong halaga ng bounty reward. Dahil dito, nabaliw ang lahat ng mga assassin at mandirigma, at determinado silang lahat na patayin si Levi. Sa kabilang banda, ipinakita rin nito kung gaano katikat ang lahat kay Levi. Kahit na siya ay nasa isang vegetative state, ang mga tao ay nag-alok pa rin ng malaking bounty para sa kanyang buhay. Matapos magkaroon ng gulo si Levi, maraming tao ang patuloy na nagdagdag ng insulto sa kanyang pinsala. Ang pinakamasama ay ang mga Garrison at ang mga Garcia na nagpatuloy sa kanilang panunuya. Lalo na si Conrad, na nanumpa na maghihiganti. Gayunpaman, lahat sila ay pinigilan ng pamilya Liman. Kung hindi, si Levi ay nasa matinding panganib. Ang tanging taong hindi nagbago ng kanyang saloobin kay Levi ay si Tiffany.
Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang pamilya, binisita niya ito. Siyempre, ipinakita rin niya si Abigail pagkatapos marinig ang balita. Maging si Iris ay galing sa malayo. Sila ay itinuring na iilan na nanatili sa tabi ni Levi pagkatapos niyang bumaba at lumabas. Nagugulo, sabi ni Tiffany, nabalitaan ko na may mga taong pinupuntirya si Mr. Garrison. Maraming assassin na papunta sa kanila, dahil pinakilala sila ng malaking bounty hanggat hindi nila nagawang patayin siya. Alam ni Zoe ang tungkol dito at naranasan niya ang lahat ng ito noon pa. Ang kanyang mga larawan mula sa huling pagkakataon ay kung ano ang nag-trigger ng pangyayari mamaya. Naunawaan niya ang matinding puot ng mga kaaway sa ibang bansa para kay Levi. Gayunpaman, si Levi ay nag-iisa sa sarili niya ngayon. Hindi man lang siya magising, nobela. Sino ang posibleng humarap sa mga assassin? Ang pamilyang Lehman. Imposible. Ang mga kaaway ay mas malakas kaysa sa pamilya Lehman. Ang tanging tao na maaaring malutas ang problemang ito ay si Windsor. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan siya. Wala na siyang maisip na iba ngayon. Bago ito, si Levi ay nasa kanyang kapanahunan. Sinong mag-aakala na ito na ang kanyang katapusan? Kawalan ng pag-asa. Labis na kawalan ng pag-asa. Mag-iisip ako ng paraan para masiguro ang kaligtasan ni Mr. Garrison. Pagkatapos magsalita, umalis si Tiffany sa ospital. Siya ang nakitang pag-asa nila ngayon. Sa kabilang side, nakatanggap din ng balita ang mga Lopez at Black na pamilya na nasa malayo sa timog na si Levi ay nahulog sa isang vegetative state sa Oakland City matapos salakayin ng Garrison clan. Kahit na narinig nila ang tungkol sa komedya na ito sa tirahan ng mga Garrison, hindi nila alam ang eksaktong mga detalye. Ito ay pinananatiling confidential dahil may kinalaman ito sa isang labanan para sa posisyon ng Diyos ng digmaan. Sa makatuwid, lahat ay may access lamang sa lahat ng uri ng tsismis at tsismis. Iilan lamang sa kanila ang nakakaalam tungkol sa dating pagkakakilanlan ni Levi. Ang narinig ng mga pamilyang Lopez at Black ay pumunta si Levi sa pamilyang Garrison at inatake, na nakikita sa kanyang kasalukuyang vegetative state. Paliwanag. Explanation yun. May mali ba sa utak niya? How dare he challenge the Garrison clan? Hahaha, serves him right now that he is a vegetable. Tuloy-tuloy ang insulto sa kanya ng pamilya Lopez at Black. Nang marinig ito ng mga pamilya ng Southamptons, labis silang natuwa. Sa wakas, hindi na sila kailangan pang supilan ni Levi. Pagkatapos ng lahat, ito ay halos hindi komportable na patuloy na pinigilan. Sa lalong madaling panahon, napakaraming mga elit na mandirigma ay nakatago sa paligid ng ospital na kinaroroonan ni Levi. Talagang banta siya sa lahat. Bawat paghinga niya ay bangungot. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Windsor. Kahit na ano, mas malaki ang banta ni Levi kaysa kay Windsor, sa kabila ng pagkapanalo ng huli. Bago pa makaisip sina Zoe at Tiffany ng mga unang kontra, dumating na ang mga elite fighter sa ibang bansa. Masyadong mabilis ang paggalaw ng lahat. Ang ilan ay hindi man mula sa ibang bansa. Ang mga naunang dumating ay ang mga piling mandirigma mula sa Erudia mismo. May isang tao dito na ayaw manatiling buhay si Levi. Nasa ICU ng ospital. Kakaalis lang ng mga nurse matapos makumplito ang intravenous infusion ni Levi. Si Zoe ay nakatakdang bumalik sa loob ng 5 minuto. Sa sandaling ito, 3 figure ang palihim na dumulas sa silid. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1200. Hindi naman sila nagmamadaling kumilos at nandoon lang sila para makita si Levi. Gusto ko lang makita kung naging gulay ba talaga si Levi. Ito ay tiyak na isang Erudian na nagsasalita. Nagmamasid sila ng 1 buong minuto habang nagpalitan ng gulat na mga tingin habang bumubulalas, totoo. Walang paraan na magising siya matapos malason ng Blood King Palace. Hindi na mahalaga kung buhay pa siya o patay na. Sabi ng isa sa kanila. Hindi mo ba natatandaan na may misyon tayo? Kahit patay na siya, kailangan pa rin natin siyang patayin muli. Oo. Napakasimple lang ng objective namin. Dahil gusto ni Mr. Finch ang ulo ni Levi, puputulan natin ang ulo niya at isabit sa lugar na makikita natin, para makita ang buong mundo na patay na siya. Swoosh! Sa isang pitik ng kanyang palso,
Ang isa ay naglabas ng isang matalim na kutsilyo na kumikinang ng maliwanag sa isang nagyayelong kinang. Itinutok ng assassin ang matalim na kutsilyo sa leeg ni Levi. Sa isang hiwa, siguradong mahihiwalay ang ulo niya sa katawan. Kahit na dumidiin ang talam sa balat ni Levi, nakahiga pa rin siya. Mamatay. Ungol ng lalaking iyon. Sa segundong iyon. Klang. Talagang dama po ang kutsilyong iyon sa isang matigas na bagay. Whoosh! Sa mismong susunod na sandali, nakita nilang tatlo ang pagmulat ng mga mata ni Levi. Ang kanyang pandidilat ay matalas na labaha at nagyayelong malamig. Ang singsing sa daliri niya ang pumipigil sa kutsilyong iyon. Bang! Biglang bumangon si Levi. Sa isang tulak, umikot ang kutsilyo para saksakin ang isa sa halip. Bang! Agad siyang bumangon mula sa kama at marahas na hinampas ang ulo ng dalawa pang tao. Kahit hanggang sa kamatayan nila, hindi maintindihan ng tatlo kung paano nagising si Levi. Whoosh whoosh whoosh. Kasabay nito ang biglang pagsabog ng kanyang bintana at pilit na binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bawat isa sa mga asasin at mandirigma ay sumugod sa silid at sinugod si Levi. Isang hakbang lang sila sa likod ng tatlong elite na mandirigmang ito mula kay Erudia. Sa susunod na sandali, ang dalawang magkasalungat na partido ay nakakulong sa labanan sa maliit na ward na iyon. Ang mga madugong palaso ay ipinutok sa mga silid habang ang tuloy-tuloy na alulong at ungol ay naririnig. Ang intensive care unit ay tila nakahiwalay sa iba pang mga lugar sa ospital na walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kabila ng lahat ng aksyon at ingay mula sa loob. Walang nakakaalam kung nasaan si Zoe. Mag-isa, hinarap ni Levi ang daan-daang mga asasin. Sa huli, lahat sila ay natalo. Pinisil ni Levi ang bawat onsa ng kanyang lakas at tuluyang natamba. This time, naubos na niya lahat ng lakas niya. Talagang naipon ng lalaki ang kaunting lakas niya sa pakikipaglaban niya kay Windsor. Maaari siyang manalo sa laban na iyon. Dahil gusto niyang makita kung sino mula kay Erudia ang gustong patayin siya kaya niya ginawa ito. Umalis ang White Tiger at Asher Dragon dahil lihim na binigyan ni Levi ng senyales ang huli. Kung hindi, base sa karakter ni White Tiger, makakalaban niya si Windsor hanggang sa huli. Kaya naman, sinamantala ni Levi ang kanyang kamatayan, para dein ang lahat, pati na si Benny. Inisip talaga ng doktor na si Levi ay nahulog sa isang vegetative state, kaya idineklara niya ito. Salamat kay Benny, ginamit ito ni Levi bilang pain para makita ang kanyang mga potensyal na pumatay. Mr. Finch. Ngayon lang, binanggit ng tatlong mandirigma mula sa Erudia ang pangalan nito. Sino siya? Nobela. Kahit na si Levi ang Diyos ng digmaan, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga kilalang tao sa Erudia. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa mga hangganan sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, ito ay walang silbi na kaalaman pa rin, dahil malapit na siyang mamatay. Paf! Kuwit-kuwit. Hindi napigilan ni Levi ang paghubo ng dugo. Naubos na niya ang huling hiningang iniipon niya. Kung tutuusin, nakapatay lang siya ng ilang daang piling mandirigma kanina. Talagang lumaban siya ng husto hanggang sa huling sandali. Wala nang magawa ang lalaki. Sa ngayon, nararamdaman niya ang pag-agos ng buhay mula sa kanya. Nawalan na siya ng malay, at naramdaman pa niya ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan.